Yan. Hi mga Lods, yan. So alam ko maraming naghihintay nito, lalo-lalo na dun sa mga nag-comment. So ito po, no? So ito po yung mga topics natin for today. Yan. So para po sa mga hindi nakakaalam, so I just posted sa Facebook ko po last 2 days ago. Ayan. So ang sinabi ko sa kanila is yung paano ka kikita using your credit limit yan. Pero dapat ang gamit mo is si Union Bank. Ayan. So itong video na to actually para sa lahat, pero mas magbe-benefit kasi dito talaga is yung mga Union Bank credit card holders. Ayan. So, yun po, as you can see sa topics natin, so UBCC using PayDirect and CBank, yan po, no? So, ang goal po natin dito is turuan ko kayo kung paano po kumita, yan. So, para sa mga busy persons na katulad ko, ayan, so may way po tayo para kumita. Pero hindi sa sarili nating savings, but bagkus sa sarili natin credit limit using our credit card. So, start muna po ako ng topic sa Union Bank, no? So, again, this is for you, Union Bank credit card holders. Yan, this is for you. Okay, so, start po muna tayo. So, ang goal dito is, again, gagamitin natin yung ating credit limit para kumita. So, by depositing sa CBank. Ayan. So, marami pong digital banks ang na-try ko na. So, iba-iba. So, like RCBC Discartec, Maya, ayan. So, ang okay si RCBC actually, pero mas mas subok ko na kasi to. So, kaya yun. Siya yung recommended ko talaga. Si Maya naman, actually ang standard niya is 3 point something PA lang. So, per annum. So, ngayon, pwede mong palakihin yon by completing a task, no? By completing a task. So, sa busy persons na katulad ko, so hindi siya pwede. So, I just found out na si Cbank talaga yung pinaka nagbe-benefit sa akin. So, tingnan po muna natin, no? So, kung paano siya gumagana. So, I'm here, yan. So sa UBCC, ayan, or UB credit card holders, buksan nyo lang po yung app ninyo para sa mga hindi nakakaalam pala. Ayan, ito yung former CityPay All yan. So I've been using this for a long time ago po, no? Ayan. Nung Citibank pa po siya, gamit na gamit ko po yung CityPay All. Tapos since para sa mga hindi nakakaalam po, si Citibank kasi wala na ngayon, inacquired na po ni Union Bank. So ngayon, it's a good thing. Although matagal na po itong gumagana, matagal ko na din itong ginagamit, so yung wala pinakita, hindi na siya City Pay All, naging Pay Direct na lang siya. So paano po siya gumagana? Ito po siya. So open nyo lang po yung inyong mobile application, so yung Union Bank mobile application, and then i-click mo doon or i-tap mo, pasok ka sa credit card mo, and then pag nandun ka na sa credit card details mo or nandun ka na sa mismong loob ng credit card mo, may makikita ka po. So by scrolling up or pababa, scrolling down, um, makikita mo sa pinakababa yung Pay Direct. Yan. So i-click mo lang po yung Pay Direct. So yan, how to process. Mag-create ka lang ng new transactions. Yan. Tapos, yan, tatanungin ka niya kung saan mo siya gustong isend. So ako, I usually, of course, click this other banks or e-wallet, tapos send from, select mo lang no kung saan. So definitely select mo diyan yung credit card mo, and then eto na po, pay to other banks and e-wallet. So, may intindihin nyo na lang po yan. So, basically, para mas maintindihan ninyo, kung Monday ka magpa-process, Wednesday, papasok yung pera mo. Okay, so ganun po siya. So, three banking days po kasi ang processing niyan. Ngayon, just in case na mag-process ka ng Sunday or Friday, yan. Most probably, ang ano niyan is Wednesday din. So, based sa experience ko. Okay? So, ngayon, so i-click nyo lang po, hanapin nyo lang dyan yung bank kung saan mo gustong mag-transfer. Pero ako, again, since ang ano po natin dito is CBank, ayan, hindi, maya na po. So, yun, CBank, so i-type, hanapin nyo lang po dito yung CBank or simply type CBank, automatic po, auto-suggest yan or minsan nag-auto-populate din yan. So, once you, ano po, type CBank. So, and then,
Di naman auto-populate pala. Ayan, nag-auto-suggest lang. Ayan. So, then, account number. Ayan. Okay. So, dito po yung pinaka-critical dito, yung name. Kasi, ang rules ni Union Bank Pay Direct is hindi ka pwedeng mag-transfer sa sarili mong account. So, syempre, yung pagta-transferan mo is on your own account. So, I check a lot of different content creators po na nag-vlog dito. Hindi ko na po sasabihin kung sino sila. Um, ang talagang sinasabi nila is hindi ka pwedeng mag-transfer, which is true naman. That's the rule of Union Bank. Pero kasi ako, since I love experimenting, so tinry ko po muna ito sa Union Bank ko. Ay, sa Union Bank, sa BDO ko po, no? So, yung BDO na yon, pinalitan ko yung pangalan. So, hindi siya nag-work. So, yung ano ko, yung what do you call this, yung Pay Direct ko, na-canceled sila. So, ngayon, tinry ko naman sa Cbank, doon po siya gumana. So, what I did sa Cbank ko is, uh, pinalitan ko yung so instead of yung pangalan ko po, yan, so pinalitan ko po ng Juan de la Cruz. So yan, pwede po siya. Ang importante diyan na hindi mapapalitan yung account number. Again, ulitin ko po, ang importante diyan ang tama yung account number. Okay, so yun po, no? So, clear po tayo doon. So, pwede kang mag-change ng name sa Cbank. Okay, so for example, kung Juan de la Cruz ang pangalan mo sa Union Bank, then pwede mong palitan yan. And sa Cbank, of course, then palitan mo lang dito, gawin mong Pedro de la Cruz, and then pwede na po siya. So, ngayon, kapag may previous recipient ka na, yan, pag may previous recipient ka na, pwede ka ngayon, pwede mo na lang itong i-select, yung select from recipient, tapos pindutin mo na lang kung yung Cbank or yung previous transaction mo. Mas okay yon, mas madali. Okay, so then after na-fill out mo to, click mo lang yung next, tapos mapupunta ka po dito. Ayan. So, this is actually based dun sa ano. So, since sa akin kasi, sobrang maximize nung ano ko, sobrang maximize ng credit limit ko. Kaya, ganyan po yung nakikita ko. So, ang amount must be 1,500 pataas up to the last ng credit limit mo. So, depende po yan, syempre, kung gaano kalaki yung credit limit na in-offer sa'yo. So, since ako, naka-max out yan, kaya yon. Tapos, mag-enter ka na lang ng amount dito na desired mo. Ayan. So, for example, 10,000. Ayan. So, ayan. Tapos, pili ka lang ng start date. So, wag po kayong mag-alala kasi pag pinindot nyo tong calendar na to, si Union Bank mismo yung magsasuggest kung kailan yung earliest. So, pindutin nyo lang yung earliest. Tapos, may option ka to repeat that payment or ako po, hindi ko po pinipindot yan syempre kasi uulit ng uulit. So, ang ginagawa lang kasi natin is kuha, balik. So, mamaya po, mas malalaman nyo yan. So, ngayon ang purpose, ako ang ginagawa ko po ditong purpose ko, child tapos miscellaneous fees or miscellaneous fees. Tapos ayan, so once na na-transfer na po kay Cbank, so makikita nyo po dito kaagad, magre-reflect po siya kaagad. So after 3 days, nag-transfer na yung pay direct mo, na-receive na ni Cbank. So magno-notify siya using email or via email rather. So pag na-notify ka na by your email and then hindi po ito yung sponsor by the way ha. So I'm just trying to share yung mga na-discover ko po para mas kumita po or malaman ninyo kung paano natin magagamit no yung ano. So sabi nga nila use your credit card wisely. Ayan. So and one of the ways to use your credit card wisely is to do this. Yan. So, to maximize it lang naman. So, okay. So, going back. So, sabihin na natin ngayon. So, may marireceive kang what they call this, yun nga kung magkano man yung in-transfer mo sa Cbank. So yan, hindi ko po rin po gagawin tong video na to kung hindi ko pa po subok na subok. So actually, I've been using this for 1 month na. So subok na subok ko na siya. And gumagana everything. So yon. So ngayon, ulit po, so given the scenario na na-receive mo na yung ano mo, yan, as you can see po, no, yung total earnings ko is 154 na. Yan, so as of ano ba? Uh, as of August 5, yan, August 5. Yan. So tapos I started this parang around July lang. So yan.
Yan. So, maganda, not bad. So, yun po. So, once na na-receive mo na yan, so, hihintayin mo lang. So, automatic po, nagdadagdag yan. So, ito ang isa sa pinaka nakaka-encourage na mag-save ka rin dito sa digital bank na to kay Cbank. Kasi unang-una, nakikita mo yung pagpasok ng interest. So, yan. For example, yung nakikita nyo sa akin, nagdadagdag siya 9.85 every day. So yan, ito naman yung mga previous yan, 12 pesos ang nadadagdag. Taxable na po yan, deducted na po yan, no? So na may nakabayad na yung tax niyan. So okay, so ngayon po, so heto, ang kinagandahan din kasi ni Sibang, heto po, yan. So kung gusto niyo pong makita yung proper computation niya, kung gusto niyo pong makita yung proper computation niya is ano tawag dito, punta lang po kayo dito sa total earnings, click nyo yung letter I, yan, yung letter I, tapos lalabas tong magpa-pop up to, tapos click mo lang yung calculate earnings, heto na po, by default po yan ha, so please take note, hindi ko po pera yan, so by default po yan, ito yung sample na pinapakita niya, yan, ito yung sample na pinapakita ni Cbank, na sample computation niya. So, if you have this already, yung 100,000 na yan, tapos, ito yung na-earn mo every day, after 30 days, after 1 year. So, malaki na rin, not bad, di ba? So, yun po, no? Yan yung sample calculator niya, no? Yan. So, ito nga, sabi niya, interest earning. So, yan, input balance to calculate. So, let's say 50,000, yan, makikita mo dyan. So, any balance na tinransfer mo or gusto mo lang itry, makikita mo dyan. So, i-input mo lang kung ano yung amount na tinransfer mo from your Union Bank credit card using PayDirect. I-input mo lang dito para alam mo kung magkano yung kikitain mo every day after 30 days and after what? After a year. Okay, so now processing payment to the bank and other e-wallets. So bago po ako mag-proceed dito, gusto ko lang pong i-highlight sa inyo. For example, ito kasi yung nangyayari, no? Sige, ilabas na natin yung lecture natin na ginawa natin while we are recording this. So, ito siya. Ayan. So, you have 50, let's say sabihin na natin 50,000 ang credit limit mo. Tapos, ang sinabi mo dito, ang 20,000 lang ang accumulated spend ko. Yan. So, spending ko. It means ito lang yung allotted spending sa sarili mo. Ayan. So, sinulat ko na po dyan para hindi kayo malito. So, ibig sabihin, in 1 month of using your credit card, allowed ka lang gumastos. Out of 50,000, allowed ka lang gumastos ng 20,000. So, basically, yan lang ang pinramis mo sa sarili mo. Okay, so, meaning, meron ka pang natitirang 30,000. Ano yung 30,000 na to? Wala lang. Natutulog lang. Wala lang. Nasa credit limit ko lang. Okay, so bakit hindi natin paganahin ngayon yung 30,000 na to? Di ba? So, nag-earn siya. So, nag-earn siya at the same time. So, paano po yon? Let's say, for example, syempre, as a starter, medyo kinakabahan ka pa. Ganyan din po ako nag-start, no? So, tinry mo muna yung 10,000. Ayan, 10,000. So, 10,000 ang ilalagay mo sa Cbank. So, ito po yung reminder ko din sa inyo. So, ginawa ko na to prior ko i-record tong video na to. So, reminder yan. Number 1, always check your SOA. Sinesend ito during your cut-off. Okay, so, alam po ng mga credit card holders to. Yan, alam niyo po ito. So, sinesend to usually ni Union Bank sa email natin. And usually, nagka-cut off yan. Kasi ako, I have 3 credit cards kay Union Bank. Usually, pare-pareho po sila ng cut-off. So, 16th of the month. So, heto, yan, for example, ang cut-off ko is every 16th of the month. So, dito mo matatanggap yung SOA. So, always monitor your email. So, yun lang naman po yung ano ko dito. Let's say, kasi ganito yan, nag-process ka ng credit card mo, let's say 17 of the month. 17 of the month. Last July 17, or sabihin na natin, sige, so, 16th of the month. Tapos binayad mo yung utang mo, it means wala ka ng utang. Gumastos ka ulit. So, ang technique ko dito, nagta-transfer ako or nagpa-process ako ng PayDirect every 17th of the month. Bakit? Kasi hindi na siya dadagdag sa utang ko previously. So, ibig sabihin nito, itong 17th of the month na to, mabibil pa lang siya ng 16th of September plus 21 days before ka mag-due date. So, anong ginagawa ko? So,
let's say for example, this August, may naka-schedule akong magta-transfer siya automatic ng 16th of the month. So most probably, matatanggap ko siya ng 21. Yan. Ng 21. So August 21 ko matatanggap yung pay direct na yan. It means, yung August 21 na yan, na-transfer na siya kay Cbank. At yung August 21 na yan, nag-earn na yan. Mag-earn na yan ng interest niya. So imagine this, guys. Ibibil ka pa lang niya ng September 16, ilang araw din yon, di ba? So, September 16 ka pa niya ibibil. So, ilang araw din magi-interest yung pera mo na yan. Tapos, syempre, yung iba kasi, pag naka-receive na sila ng SOA, usual ang ginagawa nila, nagbibil sila kaagad. Huwag niyo pong gawin yon or magbabayad kaagad. Hindi ko po sinasabing mali yon. Pero, ang sinasabi ko dito is at least mag-allot ka ng 3 days bago mo siya bayaran. So, yung pambabayad mo na supposed to be ibabayad mo talaga kay Union Bank, i-transfer mo muna kay Cbank para at least yung anong tawag dito, para at least yung kung magkano man yung amount na ibabayad mo na yon, kung magkano man yung amount na ibabayad mo na yon is madadagdag siya dun sa CL mo. Ngayon, for example, um, wala naman akong for example, wala akong utang. So, ang ginamit ko lang kasi first time kong mag-attempt. So, tinry ko lang naman, etong pay direct. It means wala kang utang. So, maganda rin yon. So, ang gagawin mo lang, pag nabil ka ng SOA, hayaan mo muna. Tapos, sabi ko nga, 16th of September, sa example natin nito, 16th of the month of September ka ibibil. So, lumabas na yung bill mo, may 21 days ka pa. Okay? So, may 21 days ka pa para bayaran yung, let's say, sabihin na natin, 10,000 na nilipat mo. So, paano tong 10,000 na to? So, I suggest, yung 21 days na to, yung 19th day niya, dun ka mag-process ng payment para lang may allowance ka na at least 3 days. Just in case mag-error si Cbank, pwede mo siyang itry sa So, or baka sabihin niyo sa akin na, ay, much better kung kung mahaga para at least to make sure lang na it's up to you guys. So ako kasi, ganun ang ginagawa ko to maximize nga yung earnings, kung yung earnings ng pambayad ko ng credit card or ng mismong pinrasis ko na pay direct. Okay. So going back, yan. So paano ka naman magbabayad? Ang kinagandahan kay Cbank, ito one thing na sobrang nagustuhan ko kay Cbank is pwede kang magbayad sa credit card mo mismo via InstaPay. InstaPay, it means in 5 minutes or minsan wala man 5 minutes, magre-reflect na yan na bayad na. So, anong gagawin mo nun pag nabayaran mo na? Mag-process ka ulit ng Pay Direct. So, para at least it will not stop earning. So, I hope naintindihan nyo. I don't know, rollover ba tawag doon? I'm not an accounting person. Pero, again, uulitin ko lang po. No? Once na bayad mo, mag-process ka kaagad para sa para sa next para sa next, what they call this, para sa next hihiramin mo para at least non-stop yung pagdami ng pera mo. So, wala kang ginagawa rito. Ako, usually, ino-open ko lang naman just to check kung nag-add. Pero kahit hindi mo i-open yan, araw-araw, nag-add yan. Okay, so, nag-add ng daily interest yan. Okay. So, itong kinagandaan nito. So, pay transfer. Ayan. So, you have the options. Ayan. Pag kinlik mo yon, transfer to, yan, Cbank, and other bank, e-wallet, yan, pay bills or buy load. So, ako, dalawa lang ginagamit ko dito. Tatlo pala. Other bank, e-wallet, and pay bills. Okay, so tinry ko lang naman yung pay bills. Pero I usually use this other bank. Pag pinindot ko yung other bank, heto yung lalabas. Yung mga top banks na nakikita natin. Marami pa yan. So, heto lang yung parang frequently used bank. Yan. Siguro dahil ako laging gumagamit niya or I don't know. No? Yan. So, basta yan yung frequently used bank. So, ang gagawin ko lang, click ko tong Union Bank. Tapos, this Union Bank, ayan, for example, magbabayad ako, maglilipat ako ng 30,000 kasi yun yung hiniram ko, for example. No? Tapos, in real time, guys, look at this. Heto yung talagang sobrang na-amaze ako. Kasi 15 pesos ang bayad niya, pero libre yan every week. Tapos, 15 times mo pa siyang pwedeng gamitin. Ang kinagandahan pa nito, nagre-reset yan every Monday.
So, whatever na ita-transfer mo dyan, magta-transfer ka sa GCash mo, magbabayad ka ng cards, or whatsoever, libre po lahat yan. Doon po ako nabilib kay Sibang. Kaya siya talaga yung most recommended digital bank talaga. So, ngayon itong pre-use na to or free transfer na to, ayan, ang ginagawa ko po dito, yan, as you can see. So, let's say itong example na to, pambayad ko po ito ng credit card. So, yung 30,000 na to, since babayaran ko na, click ko lang yung next, automatic po. Yan, automatic. Magano na yon, magbabayad na yun, magpa-process na yon. Tapos, hintay lang ako ng 5 minutes, automatic makukuha ko na. Automatic, magre-reflect na nakabayad na ako ng worth 30,000 sa credit card ko. Ano yung 30,000 na yon? Yun yung hiniram ko. Tapos, binalik ko lang ulit. Ngayon, nung nakapagbayad na ako, magpa-process na naman po ako niyan. So, dumadami, parami na ng parami yung kumbaga, non-stop po yung progress ng aking Pay Direct. So, ngayon, isang option pa dito, let's say meron ka pang isang credit card, tinry ko lang po ito, yung Pay Bills button. So, sa inyo po makikita yan, heto po. Pay Bills, ayan, heto siya. So, nung nag-process ako ng Pay Bills, so ito po yung nakita nyo, ayan. So, Maybank, ayan. So, sinampulan ko po ito, nagbayad po ako ng Maybank credit card ko using this, So, after 2 days po, doon siya nag-reflect. Kasi nga, I think ang ginagamit dito is PesoNet kapag Pay Bills. Kapag naman po, yun nga, InstaPay, kapag po naman po mabilis, syempre InstaPay. So InstaPay ang ginagamit, no? So yun po. If you have questions or may nalito man po sa inyo, please put comment down below. Mag-comment lang po kayo. Ayan, i-upload ko po ito sa YouTube channel ko. Ano tawag dito, sana makatulong ito. Again, kung may iba pa kayong purchases, yan na gusto nyong bayaran tapos na-short kayo, you can also use, you can also use your credit limit para ma-maximize lang po yung Actually, benefit po ito. Benefit po ito ng what do you call this? Benefit po ito ng Union Bank sa atin ng mga credit card user. So maswerte tayo kasi wala siyang charge, same as CityPay All. So ganun po kaganda yung natin. Ganun po kaganda yung Union Bank. So although yun nga, ang daming feedback na hindi sila okay sa customer service, actually tiyagaan lang talaga. Pero guys, sobrang okay ng PayDirect. Ayan. So tapos another tip pala, ayan. So nakikita nyo po ito, UBCC tips. Ayan. Guys, kung ako po sa inyo, para sa mga hindi nakakaalam, tawagan nyo na po yung CS ngayon, yan, tapos ipa-disable nyo na yung U-Protect or U-Shield kung hindi nyo naman siya ginagamit. Actually, ako, pinadisable ko po yan sa 3 cards ko sa Union Bank. Naka-disable po lahat yung U-Protect or U-Shield. Ano tong U-Protect or U-Shield? Ginagamit nyo naman to or nagagamit to na add siya sa account mo kapag every time na nagsuswipe ka. May certain percentage. Nakalimutan ko na kung magkano yung percentage niya. Pero ako, I recently noticed lang to, pero matagal na to, I think 3 months ago, when I review my SOA, may nakita akong 98 pesos na bill. Tapos nung tinawag ko sa CS, sinabi nila, ano daw ito, U-Protect or U-Shield. Automatic daw ito. Once you receive your credit card, once you activate your credit card, meron siyang corresponding U-Protect or U-Shield. So, that's something na binabayaran mo. Ang dahilan naman ni Union Bank dito, just in case na hindi ka na makapagbayad ng utang mo dahil let's say na injured ka, ganon, may corresponding percentage na i-waive sila. So, pero ako guys, again, wag naman sana, pero syempre 'di ba? Parang they treat that as an insurance, pero kung sa tingin mo hindi mo naman gagamitin talaga, then wag mo nang gamitin. So ipa-disable mo 'yan. Wala pong way na i-disable 'yan kundi yung pagtawag lang sa customer service. Okay, so always check lang po 'yon. No, always check lang po 'yon. Okay, so I think that's all. Kung may tanong po kayo, please comment down below. I'll try my best to explain it pa ng mas detailed. Pero I think ito na yung pinaka-detailed na explanation na ginawa ko. So, yun lang po. Sana makatulong po sa inyo, most especially sa mga credit card holders. Again, si Cbank po, hindi lang po siya pang PayDirect. Siyempre, you can actually save your own instead na, let's say, nagsisave ka sa ibang bank na mababa yung interest or pwede mo siyang itry. So, let's say, kurot ka lang ng hindi masakit sa'yo. Okay, so yun, tapos i-transfer mo lang. Okay, so if you're using BDO, you can use BDO Pay to transfer sa Cbank.
tapos makikita mo yung interest niya, no? Mas malaki. So yun, ganun lang. Pero again, very lucky yung mga Union Bank credit card holders kasi pwede nyo pong i-maximize yung credit limit nyo kamukha po nun na share ko sa inyo. So yun lang po, good luck. Sabihan nyo lang po ako if gumagana sa inyo, good luck, sana kumita din po kayo. So yun, sayang din po ito, no? So anong tawag dito? Yung C-Bank, ito for example, ako I earn already. Actually ngayon, nung chinek ko siya, nasa hindi ko lang po mapapakita sa screen, pero as of now, hold on. Para lang po ma-share ko sa inyo. Ayan. Ayan. So as of now, nasa 164 na po. 164.68 ang total earnings ko. So sayang po yun. Siyempre, wala ka mang ginagawa pero nag-earn yung pera mo na hindi mo naman pera talaga. Credit card limit mo yon. Basta wag nyo lang pong gagawin is makalimutan yung bayaran, yung pay direct. Kasi po yung pay direct, o nga pala, this is another tip, yung pay direct, considered siya as a straight payment pero pwede mong i-negotiate yan kay Union Bank by calling their CS kung gusto mong installment pero may corresponding ano na yon, interest. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo using this C-Bank kapag magbabayad ka na before your due date, gamitin mo yung InstaPay para agad mag-reflect. So ganun lang po kadali. Okay, so again, if may tanong po kayo, feel free to comment down below. Yan, nasa YouTube po ito. Yan. So ipopost ko rin po sa Facebook sa mga makakakita, PM nyo lang din po ako. So yan, maraming salamat po. Yan, have a great day.